Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakatagal na po, linggo na po ito. Ito pong sinasabing pinasabog po ni alias Totoy dito po sa mga sabungero, mga kababayan. Ngayon po, ito pong nangyari sa mga sabungero nating kababayan ay ibinibintang na rin po. At malaki raw po ang posibilidad ayon po sa DOJ na ito po ay kasali o dinadamay na yata doon sa sinasabing war on drugs ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Idinadawit na rin po at may kinalaman daw po ito sa war on drugs. Itong pagkawala, ibang klase. At tingnan din po natin, dahil natuklasan din daw po ang sako-sako na mga buto dito po sa Taal Lake, mga tambay. Dito po ito raw po hinihinalang mga buto daw po ng mga sabungero, mga kababayan. Unahin po muna natin itong mga buto, mga kababayan, na sako. At komentuhan po natin at isunod po natin pahayag naman po ng DOJ. Ibang klase itong mga tao na ito. Samantala, sinusuri na kung isa sa mga nawawalang sabungero ang nakitang mga buto sa unang araw kahapon sa paggalugad dito sa Taal Lake. Balitang hatid ni Chino Gaston. Sa gilid ng Taal Lake sa bandang Laurel, Batangas, may na-recover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidongan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabungero bago sila itapon sa Taal Lake. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Nagsagawa ng ocular inspection ng technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel. Sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa. Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap base sa mga isiniwalat ni Patidongan. Nagkaroon ng surface search sa lugar ang mga diver. Right now, nag-start na tayo ng initial natin survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Mahigit 30 diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ. Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala, or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. Importante raw na mahanap ang labi. Yan po mga tambay. Mamaya, mayroon po tayong mapapansin doon. Ituloy pa po natin bago po natin komentuhan. Ito naman po. At isinasangkot po mga tambay ay sa drug war daw po ng dating Pangulong Duterte. May kinalaman daw po sa pagkawala nitong mga sabungero. Ibang klase itong gobyerno yata natin ngayon. Lahat po binibintang na lang po sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero. At base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narito ang report ni Ivy Reyes.
This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang tao lang. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabongero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiting dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga narikobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Yun nga lang, bagamat ilang linggo na umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino kaya't hindi mabuksan ang formal na investigasyon. Sa Lunes nakatakdang maghain si Totoy ng reklamo laban sa mga pulis na nabanggit niyang sangkot sa kaso. Sa panayam ni Justice Secretary Boying Remulla sa On Point ng Billionaire Youth Channel, bukod sa 15 identified cops, mayroon pa silang tinitingnan na 25 to 30 na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa intelligence nila, may convergence umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte at ang kasong ito. Paglilinaw naman ng DOJ ngayong araw, don't put too much color into words. Mahirap kasi mag-speculate lalong-lalo na ngayong dumadami ang mga anggulo. Everything is fluid eh. Sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang eh. Potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to, malamang baka madagdagan. Tumanggi na rin magbigay ng komento si Vasquez sa mga online comments na nagsasabing nagtatanim ng buto ang ahensya para may maipakitang resulta sa publiko. Anything is possible. Ito ang paalala ng DOJ sa publiko. Yeah, mga tambay. O yan, nakita naman po natin. Yung nakita po natin, ako rin po minapansin kayo po ba minapansin? Nakakuha po sila ng sako-sako na buto. Sako nakasako. Di po ba sabi, nakasako? Hindi naman po sinabi na nilagay sa sako. Di po ba? Napansin ko lang po na dahil napanood ko po yung balita. Nakakuha raw po ng sako, nasako ng buto. Inaahon pa nga sa lake yung buto, nakalagay sa sako na. Hindi naman po sinabi na nakuha pira-piraso at inilagay sa sako. Hindi po ba kayo nagtataka? Ilang taon na po yan Ilang taon. Hindi po nasira yung sako. Napakatibay ng sako. At mukha po yata bago pa yung sako. Mga kababayan. Kaya tuloy ang taong bayan nagtatanong, ano ito? Tanim buto? Sanay na sanay po bang magtanim ng mga ebidensya? Testigo? Katulad po nung pumuputok dito po sa Senado. Sanay na sanay din daw po magtanim ng mga testigo, nagbabayad. At ang mga kapulisan ay sanay din daw po magtanim ng bala. Tanim bala. Di po ba? Usong-uso po yan, tanim bala. At ngayon naman po, nauuso naman daw po, tanim buto. Mga kababayan, hindi nyo po ba napansin? Inaahon, di ba? Inaahon yung sako ng buto. Sa lake, sa Taal Lake, ibang klase. Nakasako for how many long years? Hindi man lang nabutas, nasira ang sako. Ang tanong ko nga po mga kababayan, anong klase kaya ang sako yon at hindi nasira? Aluminum kaya yung sako na yon? O stainless? Napakatibay. Hindi nabutas ng ilang taon. At napakababaw lang nung pinagkunan. Mababaw lang at walang kahirap-hirap. At hindi nasira ang sako. Nakakakati ng ulo, mga kababayan. Ibang klase. Kung, nakapagtataka mga tambay. Biri mo, nakababad sa tubig for how many long years? At ito po ay panahon pa na sinasabing ito po ay may kinalaman daw po ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte.
Ilang taon na po yun, mga tambay. Tapos nakasako, buo ang sako. Talagang nakakagulat ka, Secretary Boying. Secretary Boying, mukha po yata na paghahalata tayo. Mukha yatang talagang idinidiin mo dahil para maiiwas po ang issue. Dahil napakatindi po ng pagdadaanan nyo po. Dahil unang-una yung ginawa nyo po kay dating Pangulong Duterte, na kidnapping po ang findings ng lahat ng matatalinong tao na nagsuri. Lalong-lalo po pagdating sa batas. Kidnapping, walang proseso ng batas, walang jurisdiction ng ICC, hindi nakakuha ng tamang proseso. Di po ba? Wala lahat ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Kaya po ba dapat nyo pong dagdagan ng issue para masabi na ang dating Pangulong Duterte ay napakarami talagang chinugi nung panahon ng kanyang war on pulburon o pulburon war? Sige nga, Secretary. Ibang klase. Dahil wala pong matitibay na ebidensya ang dating Pangulong Duterte. Kaya po, isasama nyo na rin po ang mga sabongero. Unbelievable po kayo, DOJ. Wala pong iniwan yata sa anak nyo yan. Ang mga ebidensya ay sinasabing hindi magtuturo sa inyong anak. Ang isang damukal na damo na galing pa sa ibang bansa, nahuli sa inyong anak. Absuelto! Wala pang 3 buwan. Absuelto ang inyong anak. Malinis. Walang kaso. Mga kababayan. Pero pagdating dito sa dating Pangulong Duterte, isang damukal. Kailangan pang iugma o sinasabi nga dito ibintang sa war on drugs niya ang mga buto na ito, ang mga sabongero. Ibang klase. Palibasay kayo'y nasa kapangyarihan. Lahat ay kaya niyong gawin. Hindi naman po bobo at gago ang mga Pilipino. Hindi na po tangat bobo gago ang mga Pilipino. Alam na po ng mga Pilipino yata ang galawan nyo. Ang laruan ninyo. Para lang masabing kayo'y magagaling at matitino at kayo'y totoo. At ang mga Duterte ay mali, masama. Kayo'y mabubuti. Ano po ba nakita namin sa trabaho ninyo ng 3 taon? Sige nga. Mga kababayan, ibang klase na po ngayon ang ating pamahalaan. Lalong-lalo po yata ang DOJ. Magaling po, matatalino. Mga kababayan, buto pa lang nasa sako at kay tibay-tibay ng sako na pinaglagyan ng buto. Hindi po ba kakainit ngangat-ngatin ng mga isda yan? hindi man lang po pinag-interesan ng mga isda. Dahil yata sa sobrang tibay ng sako. Ang bihirang buhay yan. Anong kaya klaseng? Hindi ko malubos maisip, mga tambay. Nakalagay sa sako, inaahon, galing sa sako, nakita raw nakasako sa mababang parte ng lake, mga tambay. Pero hindi sira ang sako. At ang sako ay matibay. At mukhang bago pa ang sako. Bago pa. Unbelievable kayo talaga. Oh. Ibang-iba kayo. Kayang-kaya nyo pong lokohin. At pati ang media ay kasama pa yata sa nanluloko sa mga Pilipino. Hindi man lang nagtanong ang media. Anong klase yan? Nakasako na. Hindi man lang nasira ang sako. Excuse me po. Ganyan po ang klase na meron tayong gobyerno ngayon. Para lang po ito madala ang issue, maisama, at syempre po maraming pagbintangan, maraming kapulisan, at maraming madamay. Ang dulo, kay dating Pangulong Duterte pa rin po ang bagsak nito. Dahil po maraming idinadawit na po rito, mga kababayan, ang kanilang investigasyon. Lalong-lalo po daw sa sinasabi nilang testigo na si alias Totoy. Mga kababayan, nakita nyo po, sila Senator Bato, kasama na po dyan sa nadadawit. Si dating Pangulong Duterte, sila Atong Ang, manapaalin mo. Dahil yan sabong po yan. Pero yung sinasabi nga natin, idinadawit na po nila. Mga kababayan, hanggang dito po sa kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, hindi na po sila natapos dito kay Atong Ang sa mga sabongero. Kailangan pa nilang dalhin ang issue kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, talagang ibang klase, no?
pinasasama nilang pilit si dating Pangulong Duterte para masabi na karapat-dapat lang na dalhin sa ICC dahil sa dami na pinapatay at pinatsugi nito. Kasama pa ang mga sabungero. Ibang klase ka, DOJ. Alam na po ng Pilipino, magalawan ninyo. Kabubuti ninyong tao. Napakabubuti nyo. Kayo na ang pinakamabubuting tao na nilalang sa lupa. Lalong-lalo sa Pilipinas. Kayo po, napakabubuti nyo po. Napakagagaling nyo pong mga lingkod bayan. Ibang klase kayo. Pagka po pala pagdating sa politika, ibang klase kayo. Talagang hindi nyo pala titigilan. Kahit po yata ang sako ay nagagawa nyo pong patibayin para po masabi lang totoo ang ginagawa nyong investigasyon. Pati sako, napapatibay ninyo. Hindi kaya? Nagtatanong lang mga kababayan. Kayo po, ano po sa tingin nyo, mga kababayan, yung ginagawa po nila investigasyon dito sa mga sabungero? Nakita nyo po, habang tumatagal, ang lundo at ang dulo kay dating Pangulong Duterte pa rin. Ganyan po tayo ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Ibang klase po. Maraming salamat po mga tambay. At syempre po mga tambay, magtatanong lang po ako kasi gusto ko rin pong bumili ng sako. Gusto ko pong bumili ng sako katulad po nung saan po kaya nakakabili ng sako na yon, mga kababayan? Yung ginamit po ron sa pinaglagyan po ng buto. Yung sinasabing pinaglagyan ng katawan. Yung katawan na naging buto o buto. Yung po katawan po yata ang inilagay sa sako. Hindi po ba at naging buto na? Ganun po ba? Ang tanong ko po mga kababayan, baka meron po kayong alam sa inyo pong mga probinsya, sa inyo pong mga city o mga barangay na gumagawa po ng sako ng ubod ng tibay. Kahit po ibabad po sa tubig ng mahigit 5 taon o 6 na taon o 10 taon ay hindi po masisira itong sako na ito. Baka meron po kayong alam mga kababayan. Pwede nyo po i-message sa akin at ako po ibibili dahil napakagaling po niyang sako na yan mga kababayan. Kahit po pala yan ay ilubog sa tubig ng napakatagal ay hindi po masisira pala yan. Yan po ay kailangan natin gawin. At kailangan ko rin pong bilhin dahil po yung aming lugar ay bahain. At least po, hindi masisira pag nakalagay po sa sako na yan, mga kababayan. Paki-message nyo po ako mga kababayan kung may alam po kayong gawa ng sako na ganyan po katibay sa ginamit po at sa nakita po ng DOJ sa kanila po pag-iimbestiga, mga kababayan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Maraming salamat po mga kababayan kung meron pong gawaan ng sako na ganyan. Paalam nyo po kay Kamanong. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. At siyempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Choderico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Seleona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 5431 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga tambay. At ingat-ingat po kayo lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, muli po, si Kamano ay lumalapit po sa inyo na pagsama-samahin po sana natin at isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, maduktungan po ang kanyang buhay, kalakasan at ilayo po sa kapahamakan, maingatan po sana. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, happy weekends. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. At yung sako yung sako po, baka meron po kayong alam na ganyang katibay na sako, ipaalam nyo po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Ingat po mga kababayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.